Kumpleto na po yung aming 34 na piraso poste dito sa aming ginagawang bahay. At pagkalipas ng 2 araw, ito lahat ng mga poste ay may rebukada na kaagad habang basa pa yung poste para kakapit yung rebukada. At may sistema po yung aming ginagawa dito. Ayun, nakapagbaklas na rin doon ng 2 poste, extension doon sa garahe, 2 poste yan. Nakapaglagay na rin po dito ng drainage, di-size na tubo. Meron na rin po itong mga catch basin. Abang sa downspout, PVC, nakaangat. Papalitadahan po yung ulom para hindi naman lumubog yung abang natin sa downspout. Ayan yung itsura na ating catch basin. Nakababa doon sa tubo yung ating hukay. May iwasan natin na madali siyang mapuno, madaling mabarahan. Ito naman ay clean out doon sa ating sewer line galing doon sa CR. Bago ito matatambakan, may babalik yung loop. Meron na pong drainage system na nakalagay. Ito na po yung itsura ng aming project dito. 532 square meter kabuuan dito sa ginagawa naming bahay. Nakapag-scaffolding na po kami dito. Ang pagitan ng poste dito sa kabilaan 8 meters. Ngayon nakapag-umpisa na po kami ng runner dyan. Ang aming diskarte dito, nagkakaroon po kami ng plantilla magmula doon sa kabila. Yun yung runner na ng aming biga. Yung tubo na yan, yun na po yung paglalagyan ng sahig ng aming runner sa beam. Kumuha na doon sa naka-layout na. Mayroong mga temporary dito makapag-layout at dudugtungan pa yan papunta dito sa kabila dahil ang pagitan ng poste nito midspan ay 8 meters mahaba, kulang pa yung 6 meters na tubo. 2 metro mahigit pero lumulundo na siya, kaya kailangan makuha yung elevation manggagaling doon sa kabila papunta dito at dudugtungan pa po ito ng isang buo papunta dito sa cantilever. Mayroon pa pong overhang dito ng 3 meters mahigit. Tipid sa tubo, simple at malinis. Hindi masyadong magulo sa scaffolding. Steel deck po yung amin dito gagamitin sa slab. Kaya tipid lang sa scaffolding. Ito na po yung update dito sa aming ginagawa ng mga foreman. Dahil kami ay mahihirap lang. Hindi po masyadong kalakihan yung aming ginagawang bahay. 532 square meter lang naman yung kabuuan ng bahay. Magkakaroon po ng service elevator dyan at naumpisa na rin po yung hagdanan na pa-semi spiral. Inumpisan ko na rin yan. Ay, ito na po yung update ng aming ginagawa. Yan. Ganun lang kasimple yung aming scaffolding. Ayan. Kung alin po yung biga, nandun lang po nakatukod yung aming mga scaffolding at malalagyan na lang po ng ano yan, mga bracing. Yon, terrace. At ito naman ay magiging garden area. Napakalaking garden area ito at magkakaroon ng service elevator. Ayan po yung ating hagdanan dyan. Ito ay service elevator ng bahay, 150 cm. Ayan, kwadrado. At dito naman yung hagdanan. Landing, bali 25 na baitang. Ang taas naman ng riser ay 16 cm at ang tread naman ay 27 cm lang dahil ay papatungan po ito ng tabla o wood planks. Napakalaking entrada ng lobby, napakalaki niyan. Diyan po yung pintuan. Doon naman yung dining area, napakalaki niyan. Bakal na ginagamit dito ay 25 mm, 20 mm. Yan, poste na yan, 20 mm ang bakal. At yung biga ay 25 mm. Yan, ang ganda ng bend up bar namin o extra bar o bangka-bangka. Yan, may mga bangka-bangka yan, oh. Kumpleto, ganda, tibay. Nag-umpisa na rin ng siding dito sa aming biga. At meron na rin naman itong mga concrete spacer. Yan, nakita natin concrete spacer. Meron na rin mga concrete spacer. Ang kapal ng concrete spacer ay 40 mm. Aming anilyo dito 30 by 54 cm yung aming anilyo. Meron kaming mimbar sa bakal na 25 mm, 4 na pirasong top bar at 4 din na pirasong bottom bar. At meron po itong crank bar, ayun, extra bar. Ayun. Yun, oh. Extra bar. Bangka-bangka. Talaga namang nakabangka-bangka. Dalawa yung 25 mm na extra bar sa gitna at meron namang tigi-isa sa tagiliran. Ay talaga namang nakakurti ng bangka. Yun. Umpisahan dito ng forma. Naka-texture po yan ng 1.5. Tapos yan, may tubo na dyan sa ibabaw. Lalagyan pa yan ng tubo sa gitna. Tali na lang katapat dyan. At yung mga corner nito, yun, oh, i-spot na lang yan dito. Sarado na po yung kantuhan.
sarado. Ang cantilever, perfect po yung paggagawa ng anilyo. You know? Ganda, naka-reduce. Stirrup reduce. Perfect. Sa may puno ng poste ay 70 cm. 30 by 70. Pagdating dun sa dulo, 30 by 40. Stirrup reduce dito sa aming cantilever, perfect. Doon tayo nag-umpisa kanina. Hagdanan. Two-story na building, sa laki ng mga poste, biga, po pwede pang gawing 3 palapag ito. Ngayon palang gagamitin dito ng sahig ay steel deck 0.5. At ito, napaka-simple lang ito dahil 3 support tukod dito sa aming steel deck. Ayan, lalagyan po yan ng pabalagbag dyan sa may gitna. Ganyan lang ka minus. Kung halimbawa scaffolding po yung ating ginagamit, lagyan ng tubo dyan sa gitna, ispat naman dito sa may dulo kabilaan, at yun, tapos na yung ating steel deck. Nakapatong na po yan dulo-dulo, tagiliran. Ganun lang kasimple. Para doon sa ating concrete cover o cover ng ating halo, balot dun sa bakal, ay minimum ng 40 mm, malaki pa. At yung steel deck natin dito, sagad sa bakal para makain ng halo. Laki na project. Yan po, kung inyo po nagugustuhan at nagkakaroon po kayo ng idea dito sa aming ginagawa, mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell para updated po kayo dito sa aming ginagawa. Salamat po sa inyong panahon at panonood. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Salamat po sa Diyos.